Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang update nga natin ngayong gabing ito at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa biglaang pag-alis ni Paolo Avellino mga kakimpaw papunta po ng Thailand. After nga po ng issues mga kakimpaw, kaya naman hindi po maiwasan mag-overthink ng ilan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. And bilang paninimula nga mga kakimpaw, narito at may napili po akong basahing komento para sa inyo para bilang pasasalamat ko na rin sa walang sawang pagsuporta ng ating mga subscribers sa ating daily updates. So mula po ito kay Ma'am Dinela Fortesa, magandang gabi and shout out. Sabi niya, Gandara, ano ba ang masama sa pagiging-endorser ng bingo? Bata pa ako hanggang ngayon, senior na ako ay naglalaro na ng bingo. Ang alam ko, masama ay yung pagiging gamer na may monkey business na ginagawang related sa moralidad. Yung girl na kasama sa group, picture ni Paolo ay may issue na sana hindi gawin ni Paolo. Nabanggit na noon ni Paolo, may mga babae nagpapadala hubad na pic sa kanya na sabi niya ay hindi niya pinapatulan. Wait na lang natin Gandara na mai-upload nung source ang tungkol sa girl pati conversation. Ang source ay isang KP fan na nagagalit dahil may ginagawang panlalait kay Kim as endorser ng Bingo Plus. Nako, ako hindi na. Hindi ko na inaabangan mga kakimpaw kasi alam niyo yung mga ganyan conversations, etc. Masyadong ano yan level na kumbaga mga kakimpaw. Hindi dapat. Dapat idaan po yan sa tamang proseso mga kakipi. Hindi para exposed sa social media kasi mababaliktad lang mga kakimpaw. Naku, sinasabi ko sa inyo, dapat hindi na tayo nakikijoin sa ganyan. And hindi na para i-share sa atin. I mean, if may care talaga kina Kim and Paolo, why not sa kanila i-share para mabigyan po ng action at hindi po dito sa social media na alam niyo yun, ikaano lang din po, ikasasama lang din ang image ng Kim Pao. Kumbaga, malalagay lang sa alanganin sila Kim and Paolo. Anyway, gets ko naman yung Ines sa pangbabatikos nga po kay Kimi sa pagiging endorser. And sa totoo lang, wala po talagang masama doon mga kakimpaw. Ang masama, kung hindi ka marunong mag-control sa sarili mo, di ba mga kakimpaw? At hindi na yun kasalanan namin, hindi na kasalanan ni Kim Chiu, at hindi na kasalanan ng ibang tao yun kung hindi ka marunong mag-control sa sarili mo. Kasalanan mo na yun at wag mong isisi sa iba. Diba? Huwag niyong maano-ano si Chinita Princess kasi wala po siyang ginagawang mali. Okay? Tantanan niyo si Kimi. And about naman kay Paolo Avellino na sana nga, diba, hindi po niya pinapansin yung mga ganyang bagay. At naniniwala po ako sa kanya kasi matinong lalaki po si Paolo Avellino. Hindi po siya tulad ng mga nababasa natin sa social media or kagaya ng iba mga kakimpaw. Kaya naniniwala ako once na meron na pong babae sa buhay ni Paolo Avellino, hindi na po effect yung mga umaaligid po sa paligid niya mga kakimpaw, umaaligid po sa kanya ng mga babae. Nagpapakute, nagpapasexy, nagpapapansin. Hindi na po effect yan kay Paolo Avellino. Dati, oo, nasabi ni Paolo Avellino na hindi talaga may iwasan pag lagi kayong magkasama na mainlaw at mahulog sa isa't isa. Pero kasi si Paolo ay may Chinita Princess na. Kaya kahit pagkasama pa araw-araw, kung sino man itong tinutukoy ninyo sa trabaho ni Paolo Avellino, wala pong ano yun. Kasi hindi naman niya nakakabanding, banding nila ni Chinita Princess para makilala ang buong pagkatao. Kasi si Paolo,
mas na-attract at mas nai-inlove sa ugali ng isang tao. Samantala, dumako naman tayo mga kakimpaw dito sa post ni FILI Teleseries KE. Sabi niya dito, why ang Becky sisterhood is worth fighting for. Pag-usapan nga natin to mga kakimpaw. Kasi super nakakapanghinayan talaga ang friendship nila. So bakit nga ba ang Becky is worth fighting for? In the fast-paced world of Philippine showbiz, a friendship can be as fleeting as a trend. Yet, for a nearly decade, the bond between Angelica Panganiban, Bella Padilla, and Kim Chiu, affectionately known as Ang Becky, stood as a rare beacon of genuine sisterhood. Formed unexpectedly at a party back in 2017. Their 9-year friendship instantly captured hearts through chaotic vlogs, shared heartbreaks, and an unshakable support system. They even cemented their lifelong bond in 2019 with matching ankle tattoos and physical reminder of a promise to stay connected. Lately, quiet social media feeds, amazing birthday greetings have fueled rumors or a rift, leaving fans deeply anxious. Whatever is happening behind closed doors, we collectively hope this is just a temporary rough patch rather than a permanent rift. True sisterhood isn't about the never fighting. It is about choosing to heal together. Here is hoping that the ink on their ankles serves as reminder of what they built and that Ang Becky emerged from the season stronger, closer, and more resilient than ever. Grabe, no? Tulo ng luha mga kakimpaw. Etong balita nga sa Ang Becky mga kakimpaw. 'Di ba? Pati po kayo nagulat din na may issue. And nakakapanghinayang. Nung una ko to narinig, talagang super nang hinayang ako sa friendship nila. And sana nga ito po ay maging tawag dito, maging pagsubok lang sa friendship nila para mas lalo pang tumibay mga kakimpaw. Lahat naman po tayo minsan sa mga best friends natin nag-aaway, di ba? Nagiging part po yan. Pero nagkakaayos din naman mga kakimpaw dahil mas matimbang ang pagmamahalan sa isa't isa. So sana nga yung tattoos nila mga kakimpaw ay mag-remind ng mga memories ng mga na-build nila in their friendship mga kakimpaw. Talagang ang Becky is worth fighting for mga kakimpaw. Samantala, dumako naman po tayo dito sa next topic natin para po sa gabing ito. At ito po ay patungkol kay Paula Avellino. So sa nasagap nga nating balita sa kanya, siya daw po ay nasa Taiwan ngayon mga kakimpaw. So bali 3 days na nga daw po siya doon. So 3 days na rin silang LDR ni Chinita Princess mga kakimpaw. So yan yung ating nasaga from Santi mga kakipi. So follow nyo po yan siya mga kakimpaw ha. And credit sa iyo, maraming salamat sa balita para mayroon pong update ang mga Kimpawlandia senior natin kasi sobrang miss na po nga ng mga seniors ang Kimpaw. Ngayon, napaisip ako kung 3 days na si Paulo sa Taiwan, ibig sabihin kasi Wednesday ngayon, di ba? So, Lunes, Martes, Miyerkules. So, after po ng jogging nila nung Sunday, lumipad na si Paula Avellino papunta po ng Taiwan. Ganun ba yun? Kasi 3 days na siya mga kakipi. Alam niyo naman, ayan, sa kabila po ng kasiyahan ng ilang Kimpawlandia or ng maraming Kimpawlandia dahil muling magkasama ang Kimpaw fans or masasabi ko na tunay at panatag, tunay na fans nila Kim and Paolo. Abang masaya po ang mga tunay, mayroon pong kumakalat mula sa mga mahihinang nilalang
na may tampuhan, away, sina Kim and Paolo kasi hindi po sila magkasama or magkalayo silang dalawa mga kakimpaw. Ayan. So, may isyong ganito nung Sunday. So, after this issue, biglang alas ni Paolo Avellino papunta naman po ng Taiwan. O, di ba? Habang kayo ay gumagawa ng issues dyan, sila Kim and Paolo, patuloy lamang po sa kanilang buhay at deadma dyan sa inyong mga highlights and issues na yan na pinapakalat. Anyway, ako still hashtag panatag kina Kim and Paolo at naniniwala ko na may dahilan ang pagpunta ni Paolo sa Taiwan. And dahil dyan, meron din akong ilang napabasa mga kakimpaw kung si Kim Chiu ba ay susunod din kay Pao sa Taiwan since lagi po silang you beside me, lagi po silang together mga kakimpaw at hindi na rin tayo sanay na hindi sila magkasama. So may pa-cancel schedule na ba si Chinita Princess mga kakimpaw? O di kaya matagal na itong nakaplano nila Kim and Paolo. Kasi 'di ba ang schedule naman ni Kim ay fully booked na ng hanggang December at hindi naman po ata maaari na i-cancel na lang yun basta-basta kasi syempre binabayaran po si Kimi. Mga kakimpaw, malilintikan naman siya kung hindi po siya susunod sa kontrata at napag-usapan. Di ba mga kakimpaw? Lalo na kung fully booked si Kimi, so mawawalan siya ng time para kung i-re-reschedule mga kakimpaw kasi nga ano po siya, fully booked na. Okay lang sana kung hindi fully booked, 'di ba? So mare-reschedule. Anyway, baka po ito ay matagal nang nakaplano kina Kim and Paolo, di ba? Malay nyo naman na ayan alam na nila ang kanilang mga schedules. So, malay nyo, biglang sumunod si Kimi doon. Alam nyo na kapag biglang naging missing in action si Chinita Princess and si Paolo, ibig sabihin magkasama na silang dalawa doon mga kakimpaw. Pero kung saglit lang naman si Paolo doon at hindi magtatagal, kahit hindi naman po sumunod si Kimi doon mga kakipi. Pero kung sakali magtatagal si Paolo, nasa schedule na ni Kim Chiu yan. Yung pag-alis at pagsunod doon mga kakimpaw. Kasi hindi na rin nila kaya na mawalay sa isa't isa, sa paningin ng isa't isa. Samantala, dumako naman tayo dito mga kakimpaw sa tummy ni Chinita Princess na napansin ng mga netizens. Sabi nila si Kimi talaga laging mapuson talaga siya. Sabi, nobody's perfect daw talaga, Kahit ang pinakamaganda sa buong mundo talagang may imperfections. Pero hindi ko naman masasabi. And para sa akin, hindi naman imperfections mga kakimpaw. Normal naman kasi yan. Yung pagiging mapuson, lalo na kapag busog, diba? Pero thank you so much doon sa papuri or compliment na pinakang maganda sa mundo. Diba, mga kakimpaw? Ang sarap kaya pakinggan. Anyway, ganun talaga si Chinita Princess kapag kabusog, mga kakimpaw. Talagang mapuson siya. Well, hindi naman siguro siya nag-iisa mga kakimpaw kasi ako nga, hindi pa kumakain. Mapuson mga kakimpaw. So, normal lang po talaga yun, kumain ka diba? Kumain kayo, so malamang madadagdagan yung laman niya sa tiyan, kaya magiging mapuson talaga. Si Kimi naman, diet, sige lang kain, si Chinita Princess, talagang dadaan lang po sa workout. Pero hindi naman super mapuson siya sa showtime. Kitang-kita pa rin ang kurba ng katawan, napaka-sexy nga ni Chinita Princess, diba? Ang ganda nga ng fit sa kanya nung dress, mga kakimpaw. Type ko talaga tong floral dress niya na to. Super pretty niya talaga, mga kakimpaw. And so classy. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update, guys. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Kita kas po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.